share ko lang, para tayo nag-start yung idea, bakit natin to ginagawa. It started with the idea of bakit hindi tayo mag-worship together na youth lang yung laman ng CCM. Di ba? Nakita niyo enjoyment? Masaya, pero mas masaya pag may matatanda. Tama? Pero mas masaya lang siguro tayo. Di ba? Mas less yung hingal, mas masaya. So now, we will be talking about, ang mga topics natin ay manggagaling din sa mga Sunday worships natin. So, may mga nakarating sa amin ako, may mga youth na nagsabi sa amin na, can we have an service na mas light, na mas madaling maintindihan ng mga kabataan. So, that's why we ask the Lord for this. Hiningi natin to kay Lord na, Lord, bigyan mo kami ng chance para magawa ito, mabuo itong idea na to at mangyari ito. Amen? At ngayon, ginagawa na natin. Amen? So yun. Now, ang topic kanina ni Pastor John is the parable of the sower. Sino dito kanina umaga? Amen? So, halos lahat tayo sawa na ako sa mukha niyo guys ha. So, parable of the sower. Our topic for today is able ka ba? Tabi mo! Able ka ba? Yan. Pag sinabi natin able, you have the capacity to do something. Tama? Diba? Able kang maglakad, able kang magsalita, able kang magsisigaw. Diba? Pero nakita natin mga tower kanina, yung parang hindi able tumayo eh. Diba? Hindi pa nga nagpapaypa, hindi pa nga napapaypa. Hindi ko sinasabi sa group 4 to ha. Pero hindi pa napapaypa yun, tumutumba na eh. Pero panalo sila. Diba? Kahit may disability, pero able pa rin manalo. Amen? So, kudos dyan sa group 4 natin. Palakpakan natin sila. Yan. Palakpakan natin sila dahil yun lamang yung prize nila. Kaya natin sila doon. So, may small activity ako sa inyo para malaman ko kung gising ba kayo or attentive kayo. Pag tinas ko tong kamay ko na ganyan, ang sasabihin nyo is, okay, practice tayo. Dito muna sa side na to. Dito naman sa kabila. Yan. So mamaya gagamitin ko yan. Pag nakita nyo tumas yung kamay ko ng ganon, pag yung katabi nyo hindi may karaputan kayong tapigin siya, par, hindi ka nakikinig par, hindi ka na ba able? So, let me start with our text today. Luke chapter 8 verse 1 to 10. So, sa Luke chapter 8 verse 1 to 10, sabi doon, soon afterward, he went on through cities and villages. Si Jesus to. Proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. And the 12 were with him, yung disciples niya. And also some women who had been healed of evil spirits and infirmities. Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. Sipin nyo, pitong demonyo pinoses itong babae na to. At dito pinapakita ni Jesus na healed na sila. And Joanna, the wife of Chuza, Herod's household manager, and Susanna, and many others who provided for them out of their means. And when a great crowd was gathering, and people from town after town came to him, he said in a parable, verse 5, a sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell among the path, and was trampled underfoot, and the birds of the air devoured it. Sino nakakaalam na itong kwento na to? Testing lang. Medyo malakas dito ha. Attentive ha. Sino nakakaalam ng question na to? Ng story na to? Diba? Meron dito, summarize ko na lang ang kwento na ito, is merong sower, siya yung nagtatanim, meron siya mga dalang binhi, may seeds. So as he was walking around, tinatapon niya yung mga seeds na yon. Yung iba daw tumama dun sa hard soil. So una yung soil, unang binagsakan niya yun. Next, meron namang tumama sa rocky soil. Merong mabato,
merong hindi ganun kagandahan na lupa. Third, merong thorny. Sabihin mo sa katabi mo, thorny! Thorny! Diba? Lupit ng word na, thorny. Ibig sabihin, merong matinik na lupa. And the fourth one is merong good soil. So, ibig sabihin, itong mga soils na to, itong 4 na soil na to, merong mga seeds na nagpunta sa kanila, na tumapo, nagland doon sa kanila. So, sabi doon sa verse 9, after kwento ni Jesus to, kwento niya yung parable, kasi si Jesus makwento to eh. Mahilig siya magkwento. Diba, dinadaan niya to, sabihin natin, ang term na dito is parable. It's a form of storytelling, na short storytelling, na merong heavenly lessons. Pero merong physical, merong earthly na application. So, ibig sabihin, kinuwento ni Jesus to sa mga farmers. Diba? Isipin nyo, may hirap magkwento ng bagay na hindi makaka-relate yung kinakausap mo. Amen? So, kinuwento niya to, in example ni Jesus to, with the farmers. Kasi naiintindihan nila yung lupa, tama? So, dito sa verse 9, and when his disciples asked him what this parable meant. Ibig sabihin, itong mga disciples to, walang farmers sa kanila. Hindi nila naintindihan ano yung sinabi ni Jesus. Ano ba yung good soil, ano yung rocky soil, ano yung thorny soil, ano yung hard soil. Hindi nila alam. Sabi ni, and he said, sabi ni Jesus dito, to you, it has been given to know the secrets of the kingdom of God. But for others, they are in parables. So when Jesus is speaking to his disciples, direkta niya sinasabing lessons. Direct niya sinasabi kung anong gusto niya sabihin. But when he is in a large crowd, tulad nito, nagkukwento si Jesus para masabi niya kung anong gusto niyang sabihin na lesson. Gets? So, sabi niya doon, but for others, they are in parables, so that seeing they may not see, and hearing that they may not understand. Teka lang, Jesus, parang labo ng part na yun. Seeing they may not see, and hearing they may not understand. Bakit sinabi ni Jesus yun? Kasi si Jesus ay sobrang famous nung time niya. Sabihin niya, from town after town, pinupuntahan siya kung nasaan siya. Amen? Can I hear an amen? Amen. Diba? Nag-agree ba kayo doon? Kahit saan siya pumunta, gusto makita ng tao yung miracle na ginagawa niya. Gusto mong makita ng tao na meron siyang pinapagaling, meron siyang binubuhay na patay. Alam niyo ba yun? Diba? May pinapalakad siya na bulag. Meron, mali. Nakapaglakad pala yun. So, gusto makita ng mga tao yung ginagawang miracle ni Jesus. In short, ganun yun. So, sinabi ni Jesus dito, seeing they may not see, doon nakikita nila, pero hindi nila naiintindihan. Naririnig nila, pero hindi nila naiintindihan. Diba? They are only hearing, but they are not listening. Nakikita nila, pero hindi nila nauunawaan. Kaya kinukwento ni Jesus through a parable para maintindihan to ng mga tao. Kasi sabi, alam ni Jesus na kung sino yung totoo at sino yung hindi. When he is, di ba pag nagkukwento kayo sa kakilala nyo, na-experience yun na ba yung kunyari nagkukwento kayo, pre, ano mo ba? Meron akong magandang nabiling sapatos. Tapos yung kausap mo, talaga? Parang naman eh. Oo, sige. Ba? Na-experience yun, alam ni Jesus na merong ganun sa crowd. Hindi talaga interested doon sa sinasabi niya. Pero nakikisiksik lang. Nakikiusyoso lang. Gusto lang maki-join. Gusto lang makisama na at least nakita ko si Jesus. At least nakita ko yung sinasabi ng miracle kung totoo ba. So ibig sabihin, merong mga tao na nandoon pero hindi sila naniniwala kung totoo ang ginagawa ni Jesus. Tama? Some of us, baka meron dito, pumupunta ng church pero hindi ka naniniwala meron Jesus talaga. Meron nga dito, may alam ako estudyante, pumupunta ng school pero hindi niya
Di siya naniniwala sa kakayanan ng teacher niya eh. Diba? So dito kay Jesus, si Jesus alam niyang meron lang mga taong sumisiksik at kung sino yung tunay na nagsisik. Bars! Diba? So may mga taong, pero may mga taong tunay na nagsisik. Ibig sabihin, meron tunay na naghahanap ng glory ng Panginoon, ng miracle na ginagawa niya. Amen? Diba? I believe meron lahat tayo dito nagsisik sa glory ng Panginoon. Amen? Amen? Yan. Isipin niyo yung parable para siyang bugtong-bugtong. Diba? Minsan ang hirap intindihin ng parable ni Jesus. Diba? Isipin niyo yung seed, pinato dun sa soil. Ano ibig sabihin ng Jesus? That's why Jesus is testing them on that sa ganung paraan. He was telling stories na medyo may kalaliman para magkaroon ng curiosity sa isip ng mga tao. Intentionally, Jesus is speaking parables so that curiosity will linger in your minds. So through a parable, si Jesus nag-create siya ng curiosity. Amen? Di ba? Pag nagkaroon kayo ng curiosity sa isang bahay, sa isang bagay, gusto nyo hanapin kung bakit siya nangyaring ganun. Tama? Nung bata po ako, mahilig akong magpabili ng mga laruan. Yung laruan na may mga gears sa loob, may mga kotse, ganun. Ginagawa ko doon, dahil sa curiosity ko, winawasa ko yun. Sinisira ko yung kotse, tapos titignan ko yung loob niya. Alam niyo yung kotseng hinatak na ganun? Tapos bibitaw mo, maandar siya. Winawasa ko yun kasi gusto ko makita yung loob niya. So that creates curiosity sa isip ko. Nagkaroon ako ng interest doon sa bagay na yon. It will create all the questions in your mind so that you yourself will seek and find. So ang ine-expect ni Jesus dito, once na nagsabi siya ng parable, ang mga tao ay gusto niyang mag-seek and find. He wants to know kung sino ba yung may pakialam talaga. And in this story, mapapansin natin yung disciples lang yung nagtanong, di ba? After nung crowd marinig yung kwento, wala na. Hindi natin alam kung may naintindihan ba sila o wala. Pero ang totoo nangyari, ang mga disciples, sila yung nagtanong, Jesus, ano ba ibig sabihin ng parable mo? Nandito ba kayo sa church to seek and find what God is doing? Yun ang tanong. Anong ginagawa mo sa simbahan? Are you here to seek and find? Or gusto mo lang makisiksik sa simbahan? That is a question na kailangan nating sagutin sa sarili natin. Diba? Ibig sabihin, pag may tanong kay Jesus, pwede mo siyang tanungin. Pag may hindi ka naiintindihan, pwede mo siyang tanungin. And He is more than willing to give you the answer and will open the doors for you. Diba? Yung curiosity ng isip mo, mabubuksan at magkakaroon ng kasagutan. So the question is, how curious are you in knowing the Word of God? Gaano ka ka-interested, gaano ka ka-curious para malaman ano ba yung salita ng Diyos? So that is another question, that is ay assignment yun naman. So, now the parable is this. So sumagot na si Jesus sa verse 9 yan. So after tanongin ng mga disciples, Jesus, ano ba ibig sabihin ng parable? Na parable of the sower. Sabi niya doon, now the parable is this, the seed is the word of God. So itong seed na binabato ng sower, which is si Jesus, siya yung nagbabato ng seed ng word of God, ng truth sa atin, at yung mga soil na yun is our hearts. Puso natin. So naalala nyo ba, kwento ko lang, nung grade school pa kami, hindi ko alam kung uso pa ito ngayon eh. Nung grade school kami, merong pumupunta sa school namin, nagbebenta ng mga binhi. Diba siguro sila nagbebenta sila ng binhi, diba? May kamatis, ano pa ba doon? Sunflower, merong, ano pa ba doon? Mangga?
sili, yung mga madaling tumubo. So, nag-try kami bumili. Tapos tinanim ko sa paso, wala nangyari. Ako, parpeke ata to ah. Baka chia seeds tong binigay sa akin. O kung ano lang. So, in short, walang nangyari dun sa tinanim ko. So, nasa maganda siyang paso, meron siyang lupa, tinutubigan mo siya araw-araw, pero hindi lumago. So, the seeds are all the same, tama? Siguro naman lahat ng tinitinda ni Kuya Manong dun is totoong binhi. Possible na mag-grow talaga siya. And the seeds are not the concern here, but the soil. So dito sa parable ni Jesus, the word of the Lord is not the concern, is not the problem. Ang problema yung soil na pinuntahan ng seeds na yan. The problem is our hearts, not the word of God. Kung naiisip na siguro, bakit ganun? Umattend ako ng morning worship, umattend ako ng youth worship, hindi ko pa rin naintindihan yung word ng Panginoon. So ang tanong is, mali ba yung salita ng Panginoon o mali yung puso natin sa Panginoon? So yung kailangan natin sagutin. Mali yung pagkakaintindi ko kaya hindi ko naiintindihan? Or mali talaga yung salita ng Diyos? Which alam natin, hindi mali ang salita ng Diyos. So ano sa tingin niyo yung mali ngayon? Diba? 4 types of soil. Dito natin pag-uusapan yan. First soil is meron dyang hard soil. Merong lupa na matigas. Ang definition ng hard soil dito, ito yung dinadaanan ng farmer. So, di ba, makikita nyo pag ang palayan, meron doong yung nakalubog na part at meron nakaangat na part. So, dun sa nakaangat na part, dun naglalakad si farmer, si sower. So, dun niya binabato yung mga binhi, dun siya dumadaan sa patok na yun. So, itong hard soil na to, sabi dun sa verse 12, the ones along the path are those who have heard. So, dito na, kinukwento ni Jesus kung ano ba yung types nitong mga soils na to. So, the ones along the path are those who have heard. Mga nakarinig. Di ba? Then the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. So ito daw yung mga seeds na tinapon o binato ng sower na tumama doon sa heart soil. This is, pwede siyang i-relate doon sa puso ng tao na merong pusong matigas. Parinig nila yung word ng Lord at yung devil inalis to sa kanila. Amen? They heard but they don't care. Tama? Pag sinabihan sila na nakarinig sila ng word ng Panginoon, they heard, naririnig nila, tama? Pero wala silang pakialaman. Wala silang pakialam. Ang sinasabi lang nila, tama? Wala silang pakialam. So, hindi, ibig sabihin, hindi lumalago yung binhi. Tumama lang siya dun sa soil na yun, tumalbog, dahil matigas yung lupa eh. Hindi lulubog eh. Dapat ang binhi dapat nasa ilalim ng lupa, di ba? Pero since matigas yung soil na yun, nag-bounce off lang siya dun sa path at kinain ng mga ibon. So there was no inner change. Narinig mo yung salita ng Panginoon, pero walang pagbabago sa puso. Walang pagbabago sa loob. Pero sa ilalim nun, may mga bato na maliliit or may bato na malalaki. So, ibig sabihin, may lupa, pero may nakaharang sa kanya. So, sabi doon, sa rocky soil, and the ones, ayan, makikita nyo, may tumutubo na damo, pero patsi-patsi. Diba? And the ones on the rock are those who, when they hear the word, narinig na lang salita ng Diyos, ni-receive nila ito with joy, masaya. Masaya sa church, narinig ko yung message ni Pastor.
Masaya. But these have no root. Kasi may bato siya sa ilalim eh. Diba? Ang seed, para tumubo, kailangan malalim yung lupa para magkaroon ng roots. Diba? Tulad sa ginawa nating tower kanina. Pag mahina ang foundation, hindi pa pinapaypayan, natutumba na. Hindi ko sinabing group 4 yun. Pero panalo sila. Diba? So kailangan, ang magandang tower, dapat matindi ang foundation. Pero dito sa rocky soil na to, merong tumubo, pero hindi siya nagkaroon ng roots. So hearing, this is about hearing and listening. Narinig at nakinig. Diba? Merong mga tao na narinig lang ang word ng Panginoon, pero hindi talaga pinakinggan. Tumagos lang. So this is not equal. Hearing and listening is not the same. Magkaiba siya. Magkaiba siya sa napakinggan mo lang at magkaiba siya sa pinakinggan mo talaga. So ibig sabihin, merong tagos. Merong, pag sinabi nating hearing, tatagos lang. Diba, sabi nga nila, pag sinisermonan ka ng magulang mo, tagos mo lang sa kanila. Para hindi ka masyadong masaktan. Para hindi masakit sa tenga. Pero pag sinabi kasi nating listening, pag pinakinggan mo talaga, merong baon. Ibig sabihin, hindi siya tatagos sa kabila, pero babaon siya sa puso mo. So yung sinasabi ng dito sa rocky na to, hindi siya tumagos doon sa bato. So mahina ang foundation. You hear the word, but the foundation is weak. So ibig sabihin, hindi rin siya nag-bear ng fruit. Kasi ang goal syempre ng farmer is mag-bear ng fruit. Di ba? Magkaroon siya ng fruit para meron siyang anihin. Pero since itong seed na to ay tumama dun sa bato, hindi siya nag-bear ng fruit. Walang kwenta. Walang saysay. Next, anong unang natin? Unang soil natin? Hard. Second, rocky. And the third one natin is yung thorny soil. Ang thorny soil, sabi ni Jesus sa 14, riches, pleasures, social media, peer pressure, di ba? Of life, and their fruits does not mature. So itong thorny soil na to, pwede na sana eh. May soil na, tumama siya sa magandang lupa, bumaon siya, tumubo siya, pero ang problem is, habang tumutubo siyang ganon, may kasabay siyang soil. May kasabay siyang thorns na tumutubo at lumalaki, kasama siya. So, katagalan, chinok niya yung tumutubo na to. Yung binhi, chinok niya at eventually, namatay. So when we hear the word of God, alam naman natin eh, especially as Christians, madaming thorny soil hearts sa mga Kristiyano. That's the truth. Alam natin yung word ng Panginoon, every Sunday naririnig natin siya, youth service, uma-attend ako, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, sinusubok ako ng social media. Napapalaban ako sa mga keyboard warriors. So nawawala yung value mo, nawawala yung fruit mo, nawawala yung identity ng Lord sa'yo. Amen? Kasi dapat, imbis na ikaw yung pinakamaganda na palay, pero hinayaan mo lang na ikaw ay ma-choke ng mundo, na ikaw ay ma-impluwensyahan. Hinayaan mo lang na ikaw ay atakihin ng insekto ng mundo. Diba? Tama? Nagets. Nagets nyo ba? Diba? Amen. Sino makaka-relate doon na maraming Christians, tayo ay nasa thorny soil. Even me. Kaya kong i-admit yan at marami akong kilala na ganyan. And our last soil, yan, the good soil. So after ng 4 na soils na pangit, walang kwenta, walang pinuntahan,
meron naman tayong good news. Sabihin mo ka sa katabi mo, good news. Kasi merong good soil. Di ba? So sabi sa verse 15, sabi, inaantok na dito eh, no? Inaantok na eh, tatry nga natin ulit. Sa good soil, sabi ni Jesus, as for that in the good soil, merong seed na pumunta dun sa good soil. Sabi doon, they are those who, hearing the word, hold it fast in an honest and with patience. So, paano natin masasabi? And I want to acknowledge dito yung sinabi ni Pastor. Paano mo masasabi na good ang good soil? If the Spirit is in you. Ano pang ginagawa ng Spirit? Di ba yung Spirit yung nagbibigay ng konsyensya sa atin? Siya yung nagsasabi sa atin na mali yan. Christian ka, di ba? Narinig nyo na yun? Pag may bala kayong masama, bigla yung maiisip, Christian ka, di ba? Ba't mo gagawin yan? Di ba? If the Spirit is in you, you're a good soil. Sabihin mo sa katabi mo, narinig mo na ba yun? Para baka good soil ka. Pakinggan mo naman, sabi mo sa kanya, pakinggan mo naman. Baka napapaos na yung Holy Spirit kakabulong sa'yo, hindi mo siya pinapakinggan. Sorry, di ba? Sorry, Holy Spirit. Medyo lakasan mo pa next time. Sabi doon, having a good soil is just the start of sowing. Alam ng mga farmers yan. Kapag meron kang magandang lupa, matabang lupa, for sure, magandang magiging ani mo. Wala pa. Nakababa. Nakababa. And taking care of it with patience. Sabi dun sa 19, di ba? Balik ko lang ha. Good heart and bear fruit with patience. Merong pagtsatsaga. Di ba? Sabihin mo sa katabi mo, magtsaga ka naman. Hindi ibig sabihin na ikaw ay good soil. Magtsaga ka naman. And listen. Hindi ibig sabihin na meron kang good soil, you will be the best. Sabihin mo sa katabi mo, simula pa lang yan. Diba? Ang farmer, once na nalagay niya na yung binhi, nadiligan niya na prepare niya na lahat, binabantay niya, araw-araw pinupuntahan niya, dinidiligan niya, tinataboy niya yung mga peste. That is what you call patience. You need to guard your heart. Diba? Amen! Kasi hindi porket good soil ka, wala nang pipigil sa'yo para lumaki. Ang good soil, possible siya mapunta dun sa thorny soil. Pwedeng may sumira sa identity mo. At pag nasira yung identity mo, kung di ka magbe-bear fruit, ikaw mabubulok, at ikaw ay sisirain ng lang na farmer. Wala kang magiging silbi. Diba? Sad. So you need to have patience. Sabi mo sa tabi mo, patience, brother. Do you think the farmer didn't distinguish? Sa tingin nyo, hindi ba na-distinguish ng farmer kung ano ba yung good soil tsaka bad soil? Sa tingin nyo, hindi niya nakita yung rocky soil? Sa tingin nyo, hindi niya nakita yung hard soil? Nakita niya yun. For sure. Alam niya yun. Alam niya kung saan yung pwesto ng good soil. Pero ang tanong, bakit tinapon pa rin ng farmer yung seeds doon? Alam niya hindi tutubo yun. There will always be attempts to prevent the sowing of seeds. And I want to credit again niya kay Pastor John. So, there will always be attempts to prevent the sowing of seeds. It may be your family, your work, your school, your friends. Diba? Kahit
Kahit ikaw ay nasa good soil, pero kung ikaw ay pinipigilan ng girlfriend mo pumunta ng church, diba? Kung sinabi ng manliligaw sa'yo na huwag ka na mag-church dyan, di naman maganda dyan. It is preventing you to grow. And do not lose your identity in the Lord. So let me end on this. The farmer, alam niya yung pangit na soil, pangit na lupa, matigas na lupa. But still, tinaniman niya, tinapunan niya ito ng seeds. Because, again, di ba? Patatandaan natin, sino yung farmer? Sino yung sower? Si Jesus. Christ looks on us as a soil with hope. Nakikita niya tayo, kahit bad soil to si itong tao na tayo, ano ba ito pangalan? Kahit bad soil to, sabi ni Christ, may pag-asa to. Si Genevieve, may pag-asa yan. Diba? Read this. He'll keep on throwing the seeds of truth and hoping that we will bear fruit in time. Hindi man ngayon, sabi ni Christ, babatuhan ko pa rin ang babatuhan to ng seeds. Hindi man ngayon, pero in time, alam ko magbe-bear fruit itong anak ko na to. So huwag mo kahayaan na yung sarili mo yung mag-prevent para mag-grow ka. Because the Lord, Jesus Christ, looks on you with hope. Nakikita ka niya, may pag-asa pa to. Maging good soil. Hindi to mananatiling bato. Hindi to mananatiling matigas. Hindi to mananatiling matinik. Pero pag hinayaan mo ang farmer mo na i-treat yung lupa, yung puso mo, you will have hope and you will bear fruit in time. Amen. 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 So that ends our message for today. And I hope, merong good soil yung katabi mo. Tama? Amoy mo, amoy lupa yan. So let's all rise. Let's all rise. And can I just pray for you? And can you close your eyes? Can you just pray that and hope that Christ will see a good soil in us? If you're here, matagal ka na dito sa simbahan, matagal mo na naririnig yung salita ng Diyos. If you are having a heart like a hard soil, a rocky soil na ayaw mong magdipin yung root ng Panginoon sa'yo, and you are preventing yung seed na mag-grow sa puso mo, yung truth ng Panginoon na mag-grow sa puso mo, it's your time para hayaan mo ang farmer mo magpalambot ng puso mo. This church will not grow without a good soil. At hayaan nyo kayo yung maging good soil na simbahan na to. Hindi ko gusto ng Panginoon na mamatay yung simbahan, na mawala yung kabataan sa church. Because He finds hope in you. That's why we're doing this. Diba? We're reviving the hope na meron si Christ sa atin. Na hindi natin hayaan na si Christ lang yung nag-hope. Hayaan natin na tayo rin mag-hope. Na tayo rin mangarap na mag-bear fruit tayo. Na tayo naman yung magbabato ng seed. Tayo naman magbabato ng truth. Tayo nagbibigay ng good news sa kakilala natin. We're not here just for receiving. Na tayo magtanim ng magandang balita sa puso ng magulang natin, ng pamilya natin, ng kaklase natin, ng kaibigan natin. And if you're feeling na God will not use you, then God will not use you. If you're declaring in your life na hindi ka gagamitin ng Panginoon, then God will not use you. Because you're preventing it.
Inadlangan mo eh. If you're preventing yourself to grow in the church, you will not grow. If you're preventing your life, your career, you will not have success because you're preventing it. The problem is the soil. The problem is us. The problem is our hearts. There is no problem with the truth. There's no problem with our God. He can do miracles. But the problem is your heart. Yung puso mo. If you keep on preventing it, the church will die. Remember, the church is the people, hindi itong simbahan na nasa building. Hayaan mo ba yung kaibigan mo na mamatay na hindi mo siya nakikita na ng truth ng Panginoon? Hayaan mo ba yung pamilya mo na mamatay na walang truth ng Panginoon? Of course not. Kasi na-experience natin na kaya natin na ibigyan tayo ng pag-asa ng Panginoon. Ginamit niya itong simbahan na to for us to grow, for us to have a deeper relationship with Him. So if you're here and you want to renew your relationship with the Lord, you can step forward. If God is calling you and He wants you to bear fruit, and you want the Lord, the farmer, to use you and transform you into a good soil, I just want to pray for you. You can raise your hand, you can close your eyes, and talk to the Lord. Sabihin mo, Lord, gusto ko nang pakilaman mo ako. Lord, galawin mo yung buhay ko. Because a stagnant heart will not grow. A stagnant soil will not grow. If you let your heart na nandiyan lang, walang ginagawa, walang ginagalawan, you will die spiritually. Hindi mo man nararamdaman, pero you're slowly maalis ka sa simbahan. Dahan-dahan ka lumalayo sa relationship mo sa simbahan. Dahan-dahan kang umaalis sa mga kaibigan mo mabubuti. And Lord, this time, Lord, alam mo yung puso namin, alam mo yung desires ng puso namin. Lord, we want to be a good soil ng simbahan na to, Lord. If you're preventing it, Lord God, kung inahadlangan namin to, Lord, wasakin mo yung puso namin. That's the only way para makakuha tayo ng magandang lupa. Lord, basagin mo kami. Lord, wasakin mo kami. And rebuild our life, Lord God, and use us. Lord, sa mga kabataan na nandito, Lord God, may you find hope in us, Lord God. May you find progress in our lives, Lord. May you find desire sa buhay namin. Desire to know you. The desire to have a deepened relationship with you. Lord, use these youth goals, Lord God. Use these people to expand your kingdom, Lord God. To bring the truth in our family. To bring the truth sa aming community, sa aming school, sa aming trabaho, Lord. Lord, gamitin mo kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Glory to God. So, pwede po tayong po. Meron po tayo isang activity.